Luzon, Visayas at Mindanao at sa mampanig ng mundo naroon ang Pilipino. Magandang umaga ang Pilipinas. Ikalabing-anim ng Hulyo ngayon, 2026, Thursday. Sa ulo ng ating mga balita, National Bureau of Investigation nagkasana ng investigasyon sa irregularidad sa 2019 SEA Games infra projects. Si Senator Cayetano pumalag. Prosekusyon binuksan o pinabubuksan ang tax at bank records ni VP Inday Sara. Senator Marcoleta ibiniyahin na sa Quezon City Jail. Mike Defensor at dalawang kapwa akusado nagpasok ng not guilty plea sa kasong plunder. Kamara ay sinusulong ang pagpapalawak ng school feeding program. Mga nabibiktima ng love scam patuloy na dumarami ayon sa Bureau of Customs. Ginagamit pa ang kawanihan sa panluloko nitong mga walang hiyang to. Mamaya may kikwento ako, ha? Tumitindi ang problema natin dito sa love scam, ha? At saka ang nabibiktima, hindi na ho yung mga senior citizen na piling may asim pa. Oo, meron pang isa nagkaroon ng HIV. Walang yan itong mga love scammer na ito. Death toll sa Bagyong Inday at Habagat pumalo na sa 26. Southwest monsoon magpapaulan sa Northern Luzon at iba pang bahagi ng bansa ngayong Huwebes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa detalye ng ating mga balita, apektado ng Southwest monsoon o habagat ang extreme Northern Luzon sa susunod na 24 oras. Ayon sa Pag-asa, ang habagat ang magdadala ng maulap na papawirin na may kasamang pag-ulan at thunderstorms sa lalawigan ng Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Island. Asahan din ang epekto ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Magdudulot ito ng isolated rain showers, epekto ng localized thunderstorms. Samantala, walang anumang low pressure area na namomonitor ang Pag-asa sa vicinity ng Philippine Area of Responsibility. Hanggang kahapon ng hapon yan, ha. Sinabi ni Benison Estrella ng Pag-asa, asahan naman ang paghina ng habagat sa mga susunod na 2 araw. Mababawasan ang pag-ulan sa western section ng bansa. Sinabi pa ni Estrella, walang bagyong papasok sa PAR hanggang katapusan ng linggo, ngunit maaaring may isa pang pumasok sa bansa bago naman matapos ang buwan. 2 hanggang 4 na buwan, 2 hanggang 4 na bagyo kasi ang inaasahan natin tuwing Hulyo. Sumampa na sa 26 ang death toll sa pananalasa ng Bagyong Inday na pinalakas na habagat. Batay sa huling tala ng Office of Civil Defense sa Rangani, ang lalawigan po ang nakapagtala ng pinakamaraming nasawi, nasa 10. Sabi din ng OCD, Lanao del Sur naman ay nakapagtala ng 7, Davao Occidental may 4, Bukidnon at Zamboanga Sibugay may tig 2, isa naman ang naiulat sa Iloilo. Ayon pa rin sa OCD, karamihan sa mga napaulat na namatay ay dahil sa pagkalunod at pagguho ng lupa. Samantala, 9 katao naman ang sugatan dahil sa pagkakahiwalay ng mga insidente ng landslide. 14 ang napaulat pa rin nawawala. Sa kabuuan, higit 1 milyong katao ang naapektuhan ng bagyo at ng habagat, kung saan 22,000 sa mga ito nananatili pa rin sa mga evacuation center. Bangkay na ng matagpuan ang 6 na taong gulang na batang lalaki na tinangay ng baha sa Bukidnon. Natuldukan na ang 3 araw na paghahanap ng sa biktima. Nakita na kasi ang katawan nito sa Pulang River kahapon. Inanod ng rumaragasang tubig ang biktima. Gayon din ang 12 anyos nitong kapatid habang tumatawid sa spillway kasama ang kanilang ama, lula ng motorsiklo noong Lunes. Una nang nakumpirmang nasawi ang nakatatandang kapatid matapos na ma-recover ang bangkay nito sa may Katipunan River noong Martes ng hapon. Nakaligtas naman ang kanilang ama makaraan itong masagip na mga residente gamit ang lubid. Umani ng batikos mula sa mga netizens si MMDA Special Operations Group Strike Force Gabriel Go. Matapos na pagalitan at videohan ang isang gurong na huling nagmumotorsiklo ng walang suot na helmet. Sa kumalat na video na in-upload mismo sa social media ni Go, makikitang pinagsasabihan niya ang guro habang patuloy na nire-record ang kanilang pag-uusap.
Kinesyon din niya kung bakit may dalang handheld radio ang naturang traffic violator. Sa liham na ipinadala kay MMDA Chairman Romando Artes, sinabi ng Teachers Dignity Coalition dapat managot ang guro dahil sa paglamag sa batas trapiko. Gayunman, iginit ng grupo na hindi dapat gamitin ng sino mang opisyal ang kanyang kapangyarihan upang ipahiya o maliitin ang isang tao sa publiko. Samantala, pinagtanggol naman ni Go ang kanyang naging aksyon at iginit na walang sinuman, anuman ang propesyon ang dapat na mabigyan ng espesyal na pagtrato o exemption sa pagpapatupad ng batas sa trapiko. Iimbestigahan na ng National Bureau of Investigation ang mali irregularidad sa New Clark City Sports Complex na itinayo para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nadiskubre ng ahensya na posibleng may mga anomalya matapos ilipat ng Bases Conversion Development Authority o BCDA ang 70 hektaryang lupa para sa itatayong NBI Academy. Sinabi ni Matibag, meron ng mga dokumentong hawak ang NBI na magsisilbing batayan ng gagawin nilang investigasyon. Kabilang sa mga sisiya sa atin ang manikawalan ng public bidding, hindi nililikom na pondo at iba pang transaksyong may kinalaman sa proyekto. Bumuo na rin ang NBI ng task force at makikipag-ugnayan sa Commission on Audit, Securities and Exchange Commission at sa BCDA. Magandang umaga, Pilipinas! Higit naman sa 300 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa Dagupan Extension sa Gagalangin, Tondo, Maynila. Tumagal ang sunog ng halos 5 oras, nagsimula alas 4 ng hapon, na ideklarang fire out bandang alas 9 na ng gabi. Ayon sa Barangay 163 Chairwoman na si Lourdes Gutierrez, rice cooker na naiwang nakasaksak at hindi nabantayan ang hinihinalang sanhi ng sunog. Nagtatago na niya may-ari ng napabayaang rice cooker. Habang inaalam pa ng Bureau of Fire Protection ang kabuang halaga ng pinsalang idinulot ng malawak na sunog. Isinusulong ng Bureau of Corrections ang pagpapasara ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa para gawing isang komersyal at government center ang lugar. Ayon kay Bucor Director General Gregorio Pio Katampang Jr., nakompleto na ang market sounding survey at ginagawa na ang mga panuntunan para sa panukalang redevelopment. Nakailangang maaprubahan ng mga regulatory agencies at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakatuon ang Phase 1 ng proyekto sa bahagi ng property na wala ng person deprived of liberty at mga informal settler. Kabilang sa plano ang pagtatayo ng government center, pabahay, mga komersyal na establishmento at isang malaking concert venue. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bucor sa Pag-ibig Fund para naman sa pagpapatayo ng pabahay para sa mga kawani ng Bucor at ng Department of Justice. Aminado naman si Katapang na nananatiling malaking hamon ang matinding siksikan sa mga piitan habang patuloy na tumatanggap ang Bucor ng mga bagong bilanggo mula sa mga lokal na kulungan at mga probinsya. Mas magkakaroon na ng akses sa bone marrow transplant ang mga pasyente sa bansa na nangangailangan ng naturang treatment. Ito naman ay binida ni First Lady Lisa Araneta Marcos kasunod ng pagbubukas ng bone marrow transplant unit sa Philippine General Hospital. Ayon sa unang ginang, ang nasabing pasilidad ay magbibigay ng bagong pag-asa sa mga may sakit na kanser, lalo na ang mga batang pasyente para makarecover at mamuhay ng normal at malusog. Ito isang 4-bed facility na may right central block o sa may right central block ng PGH na isa katuparan ng proyekto sa pamamagitan ng partnership ng Pamanang Ospital at ng I Want to Share Foundation. Inaasahang mapapalakas nito ang pasilidad ng PGH at ang kapasidad ng Pilipinas na makapag-alok ng bone marrow transplantation na isa sa mga pinaka-epektibong paraan pero mahal na treatment para sa blood cancers at iba pang blood disorder. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Mga misi, sa may araw sa Mr. pag-uwi galing ng trabaho, abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Pilipinas ang oras, 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Bagong impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas. May gaga sa mga kauturan tanan sa Negros. Ohayo ka sa ima sa mga sukiho natin dyan po sa Japan. Kuya Kaloy, kumusta ka na? Ha? At magandang umaga din po sa mga Pilipinong nakatutok sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo na dyan sa Amerika. Ay, sa mga suki natin dyan sa Harvard, sa Boston, Massachusetts. Good morning! Mga mamis, pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, marikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stain Away formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud, and sebum and cotton. Gawa po ito ng ACS. Nakatanggap ang Philippine Military Academy ng 379 million pesos na funding grant mula sa Bloomberg Cultural Foundation Incorporated at Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa konstruksyon ng isang modernong warfare laboratory. Ang naturang proyekto ay bahagi ng corporate social responsibility ng PAGCOR bilang suporta sa modernization ng Armed Forces of the Philippines. Paklaw ng naturang funding ang pagdemoli sa lumang PMA Hospital. Papalitan ito ng ng bagong two-story warfare laboratory na dinisenyo para sa defense technologies, contemporary military concepts at pagpapalakas sa operational decision-making capabilities ng mga kadete. Inaasahang sisimulan na ng PMA ang demolisyon ng naturang ospital sa susunod na mga linggo, habang ang nasabing laboratorio naman target na makumpleto sa huling quarter ng 2027. Sinabi ni PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang suporta ng PAGCOR sa PMA ay tugon sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, palakasin ang mga pangangailangan ng AFP. Magandang umaga, Pilipinas. Wanted na NPA sa Northern Samar na naharap sa kasong pagpatay, naaresto naman sa Santa Maria, Bulacan matapos ang halos 9 na taong pagtatago. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan. Aris 34, may buntag ni mo, Jane. Nadakip ng pinagsanib na operasyon ng pulisya ang isang miyembro ng New People's Army dito sa lalawigan ng Northern Samar. Wanted ito dahil sa kasong kinakaharap ang kasong pagpatay. Nadakip ito sa lugar ng Santa Maria, Bulacan. Isinagawang operasyon kasama ang 803rd Regional Mobile 1st Battalion at Santa Maria Municipal Police Station, kasama rin sa operasyon ng CIDG. Ang akusado isang 42 taong gulang, nagtatrabaho ito bilang construction worker at residente ng bayan ng Las Navas, Northern Samar. Sa ulat ng PNP, ang NPA ay kabilang sa aklop sa ilalim ng pamumuno ni Alias Adong ng FC1 SRC Imperium ng Eastern Visayas Regional Party Committee. Halos siyam na itong nagtago sa batas. Ang pagkakariso sa nasabing wanted na NPA ay sa pamamagitan ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court, Judicial Region Branch 22, Lauam, Northern Samar, noong Nobyembre 21, taong 2018 at walang inirekomend ng piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing akusado. Matapos ipaalam ang dahilan ng kanyang pagkakadakip at ang kanyang mga karapatang konstitusyonal, dinalang akusado sa Santa Maria Police Station para sa dokumentasyon at pansamantalang kustodiya bago ito i-turnover sa korte na nag-issue ng warrant of arrest. Hinimok lang ang PNP ang komunidad ang patuloy na pakikipagtulungan sa otoridad sa mga wanted sa kanilang lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jane Galit Bantayan. Sa Tacloban naman, ang mga magsasakay tumanggap ng financial assistance mula sa Department of Agriculture. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. Aris 32, maupay ng aga, Jimmy.
Halos 500 mangingisda sa Tacloban City ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolks program na isinagawa ng Department of Agriculture Regional Office 8. Bawat beneficiaryo nakatanggap ng isang business na cash assistance nagkakalagang 2,325 pesos bilang ayuda upang mabawasan ang epekto ng tumataas na gastos sa produksyon at presyo ng gasolina na kinaharap ng sektor ng mangingisda. Sa buong bansa na asahang mahigit 4.1 milyong rehistradong magsasaka at mangingisda ang makikinabang sa naturang programa. Ayon sa pamahalaan, layunin ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks program na palakasin ang sektor ng agrikultura at pangingisda, suporta ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at makatulong sa papanatiling sapat na supply ng pagkain sa bansa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jimmy Angay-Angay. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, pinasinayaan naman ng National Food Authority o NFA ang 355 billion pesos na modernong post-harvest facility sa bayan ng Iloilo. Ito'y naglalayong pabilisin ng ahensya ang konstruksyon ng mga katulad ng pasilidad sa buong bansa upang mapalakas ang pag-iimbak ng bigas, mabawasan ang pagkalugi ng ani ng mga magsasaka na siyang pangunahing pinagmumulan ng bigas ng Pilipinas. Ang pinag-isang pasilidad para sa mga butil ay isang modernong warehouse na merong 10 ton per hour na gilingan ng palay at 240 ton per day na makinang patuyuan na malaking pagpapalawak sa kapasidad ng NFA para bumili, magpatuyo at gumiling at mag-imbak ng palay. Dapat matagal na itong naitayo. Matatagpuan ang pasilidad sa barangay Montfort South. Ang proyekto ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng gobyerno upang gawing moderno ang post-harvest infrastructure, mapahusay ang kalidad ng mga butil at mapalakas ang seguridad ng pagkain sa pamamagitan ng pagpapalawak sa kapasidad ng estado na bumili ng palay. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tullarol Jr. na siya ring chairman ng NFA Council, ito'y pamumuhunan sa seguridad sa pagkain gaya ng pamumuhunan sa ating mga magsasaka. Sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson, ang pasilidad sa Dumangas ay kumakatawan sa malaking upgrade procurement operations ng ahensya sa buong Western Visayas. Dumarami ang nabibiktima ng love scam sa bansa. Ito ho ang kinababahala ng Commissioner ng Bureau of Customs na si Ariel Nepomuceno. Kahapon po ay nakausap ng DZRH at radyo natin si Commissioner at sinabi nito na nakakatanggap sila ng mga reklamo mula sa mga Pinay na nabibiktima ng mga foreigner. Dati po ang dumadali ho sa kanila ng bibiktima po mga galing sa Africa. Aba ngayon hindi po, mga Caucasians na daw ho yung mga involved ho sa sindikato. Paiibigin nila yung kanilang makikilala sa dating hub. Hihinga ng pera, kunwari magpapadala ng parcel. Yung mga dating modus at dati ang mga binibiktima, mga medyo senior na, napiling may asim pa. Ngayon iba na. Meron nga daw mga teenager na, tsaka galing sa mga prominenteng pamilya, naghahanap ng apam. Ayon kay Nepomuceno, nagsisimula ang modus ng mga dayuhan sa pakikipagkilala at pakikipag-usap sa mga Pinay gamit ang social media platforms. Iginiit ni Commissioner Nepomuceno, nagpapanggap ang mga ito na manliligaw, magbibigay ng mga regalo para makuha ang loob ng kanilang biktima. Kapag napao na ang kanilang nililigawan, sasabihin niya na magpapadala ng package tulad ng alahas o mamahaling gamit, pero hihirit na ito ng pera sa kanilang biktima bilang bayad umano sa Bureau of Customs. Pero sabi ho ni Commissioner Nepomuceno, nasa mga 100 sumbong na. Anong karami May mahigit 100 na ang naging biktima ng love scam na nagparating sa kanila ng reklamo. Ang isa nga rito nakapagpadala na ng halos 99,000 pesos. Sasabihin nung kanilang boyfriend through the internet, kailangan ng $1,000 kasi humihingi ang customs.
Kaya ang dami reklamo sa akin na nakarating. Oo. So magpapadala naman itong kawawa Nauto naman, oo. Siyempre, in love na. At napadala na ng unang regalo eh. Oo. Akala niya totoo. Oo. At siyempre, lagi mababa ang tiwala sa custom. So naniniwala, padadala niya naman ng $1,000. Ay, kulang pa. Another 1,000. Merong biktima, 99,000 pesos Oo. ang kanyang pinadala doon sa foreign. Ay, nako, huwag kayong magpapauto. Oh, lalong-lalo na kung hard-earned money. Eto pang iba. Nagpadala pa ng pamasahe papunta sa, doon sa boyfriend ko noon nila. Pinapunta ng Pilipinas. Ayan, syempre, teenager eh. Dinala ko sa pagdating dito sa, may kasabwat din palang sindikato dito sa Pilipinas. May kakonek. Dinala ko saan yung teenager. Doon inabuso. Tapos yung isa nga daw po, ayon ho sa mareklamo, nagkaroon pa ng HIV. Nadali pa. Ayan sige. Maghanap ho kayo ng mga gagawin yung papang-apam. Pagka hindi nyo kilalang kilala, wag ho kayo maniniwala. Inuuto lang ho kayo niyan. Ihiling naman ng 8 bilyong pisong pondo ang Department of Education sa Kongreso. Gagamitin ito sa pagkuha ng mas maraming security guard at pagbili ng mga metal detector sa mga pampublikong paaralan. Layunin ng panukalang pondo na mapalakas ang seguridad sa mga estudyante at mga guro. Paliwanag na Education Secretary Sani Angara, sa higit 48,000 na mga pampublikong paaralan sa Pilipinas, nasa 2,000 lamang ang may nakatalagang security guard. Samantala, binigyan din ni Angara ang kahalagahan ng mas malawak na police visibility sa paligid ng mga paaralan dahil naman sa mga dumaraming gang. Ipinahayag din ito na kasabay ng paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill o Active Shooters Drill, paiigtingin ang Emergency Response Protocol sa mga paaralan. Magsasagawa nga ng Active Shooter Drill ang Department of Education sa Manila Science High School. Pinangunahan ito ng Education Secretary na si Sani Angara bilang bahagi ng paglulunsad ng National Safe School Summit and Safety Drill. Kasabi nito, inatasan ni Angara ang lahat ng pampublikong paaralan na bumuo ng kanikilalang Active Threat Response Plan na naaayon sa sitwasyon ng bawat paaralan. Sa naturang drill, nagsagawa ng lockout, lockdown at evacuation simulation ng mga estudyante, mga guro at mga local authorities. Lain ito na mapalakas ang kahandaan sakaling magkaroon ng aktibong banta sa loob ng eskwelahan. Ayon kay Secretary Angara, mahalagang maagap ang paghahanda at mapabilis ang pagtugon dahil ilang minuto lamang ang karaniwang itinatagal ng ganitong mga insidente. Layunin ng DepEd na matiyak na hindi na mauulit pa ang trahedyang naganap sa Tacloban kung saan merong mga estudyanteng namaril at meron hong namatay. Kasama sa programa ang Psychological First Aid Workshop at ang talakayan laban sa cyber threats habang patuloy ang pakikipagtulungan ng DepEd sa PNP, Bureau of Crime Protection at Department of Interior and Local Government. Maganda umaga, Pilipinas! Mahigit na 1.4 million pesos na lagaan ng iligal na droga nasamsam naman ng PNP sa Region 1. Nagresulta ito ng pagkakaresto ng 33 drug personalities. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kamasani Chukamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabusan po yung Angel. Umabot sa 25 anti-illegal drug operation na isagawa ng Police Regional Office 1 mula Hulyo 8 hanggang 14 ngayong taon na nagresulta ng pagka-aresto ng 33 drug personalities at pagkakasamsam ng illegal na droga na may kabuang halaga na 1,413,682 pesos at 40 centavos. Nakumpiska ng mga operatiba ang 109.5 grams ng hinihinalang shabu at 5,009.02 grams naman ang pinatuyong dahon ng marijuana sa magkakahiwalay na operasyon sa buong Rehiyong 1. Kabilang sa pinakamalaking accomplishment sa buy-bust operation ay isinagawa si Alilim Ilocos Sur noong Hulyo 10 kung saan nasa kote ang dalawang high-value individuals at nakumpiskang humigit kumulang 5 kilo ng marijuana na may halagang 600,000 pesos. Ayon kay Police Brigadier General Jovencio Badua Jr., Regional Director ng PRO1, ang mga
matagumpay na operasyon ay sumasalamin sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence driven operation, mas pinaigting na koordinasyon sa PDEA at pinagsamasamang pagkilos ng iba't ibang unit ng PNP sa ilalim ng Enhanced Alerto Framework ng PRO1. Sinabi pa ng General na nananatiling prioridad ng PRO1 ang pagpigil sa paglaganap ng iligal na droga upang maiwasan ang mga krimeng naglalagay sa panganib sa buhay, ari-arian at seguridad ng mga mamamayan. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Oy, summer na pala ngayon dyan sa Japan. Kaya sabi ni Kaloy, medyo mainit na. Magandang umaga naman sa mga Pilipino dyan po sa Lloydminster, Saskatchewan, Canada. Naibagnabigan sa mga suki natin dyan sa Baguio City at sa mga taga-Kidapawan, good morning. Sa mga seafarers natin na pabalik ng Pilipinas, yung mga galing ng Hong Kong, galing ng Taipei, Taiwan, galing ng Macau. Kung kayo magpapasalubong, wag ng imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magsasaka ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon ay nagpuproduce na husila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Umaga, Pilipinas. Pilipinas, ang oras 35 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Modus ng pagdanakaw sa iba Sambales na bisto. Tinutugis pa ang mga sospek. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, ano yung bagong modus na yan? Nabisto ng Iba Municipal Police Station ang isang modus ng pagnanakaw sa isang nakasaradong bahay sa Barangay Lipay, Dingin matapos iulat ng caretaker na nawawala ang 8 aircon, 2 television, 2 water pump, 2 water storage tank, 2 kutsyon at isang electric stove. Base sa investigasyon, natukoy ang 2 sospek na sina alias Tisoy at alias Abi kasama ang isa pa nilang kasamahan. Na-recover ng pulisya ang ilan sa mga ninakaw na gamit kabilang ang 4 na aircon, 2 television, 2 water pump, 2 water storage tank at isang electric stove. Patuloy na pinaghahanap ang mga sospek at ang 4 pang nawawalang aircon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang mga kaso laban sa mga sangkot. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Parang magtatayo na appliance store, ano? Patakinunin nyo, ultimo aircon tinangay. Nananawagan naman si House Speaker Faustino Boji III ng agarang pagpasa ng National Nutrition Program upang mapalawak ang school feeding program at matugunan ng malnutrisyon ng mga batang Pilipino kasabay ng pagdiriwang ng National Nutrition Month ngayong July. Sinabi po ni Speaker D, ang tamang nutrisyon ay isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng bansa. Kaya dapat na magtulungan ang pamahalaan, ang paaralan at mga komunidad upang matiyak na walang batang Pilipinong maiiwan. Matay sa datos ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumaas ng 25.3% ang child stunting o mga batang bansot sa Pilipinas noong 2025. Nagpapakita ito ng pangangailangang palakasin talaga ang programa ng pamahalaan sa nutrisyon. Sa klaw nito, ang mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3, mga undernourished na mga mag-aaral mula grade 4 hanggang grade 12, at mga batang may kapansanan, katutubong mag-aaral at iba pang vulnerable sector. Si J.M. de Guzman, pinagtawanan lamang ang chismis na siya ay gumagamit ng illegal drugs. Gumagamit, hindi naman illegal drugs. Gumagamit ng droga para daw maging macho. Para gumanda ang kanyang katungan. Detalye mula kay Morley Alinio. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Ibang-iba si JM De Guzman kung ikukumpara sa dati niyang aurahan. Mas gwapo, mas payat, at mas masigla ang naturang aktor. Well, pinagbubulong-bulungan at pinagchichismisan ng mga marites. Ang bigla daw pagpayat ng naturang aktor ay dahil nagbalik ito sa pagiging benedictus, as in gumagamit na naman daw ng ipinagbabawal na gamot ang nasabing binata. Ganun? Hinalakakan, natawa, at pinagtawanan lang talaga ni JM De Guzman ang chismisan o ang usapin na siya ay muling nagdodroga. Dahil ang totoo, ang pagpayat niya ay kanya itong pinaghirapan. Ang tawag sa ginawa niya ay OMAD o yung tinatawag na one day meal a day. Isang beses lang kakain. Kaya naman, napakalaking timbang ang nawala sa kanyang katawan. Almost 16 libras ang nawala. Kaya lumabas ang magandang muka ng nasabing binata. Kaya naman, kapag may nagsasabing nagbalik droga ang aktor dahil bigla ito pumayat, ay nangingiti na lang ang nasabing mahusay na aktor. Napagdaanan niya na ang mga akusasyon sa kanya. Napagdaanan niya na ang hirap ng isang taong sumasampalataya o naniniwala sa droga. Tama na. Tapos na ang kwentong iyon sa buhay ni JM. Clean living na ang aktor at maganda ang kanyang pananaw sa buhay. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47. Morley Alinyo para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Molly. Magandang umaga sa mga taga-Aroroy, Masbate. At saka siyempre sa mga suki natin dyan sa Santa Maria, Bulacan. Sa mga taga-San Juan, Balagtas, Bulacan. Ador Plato, good morning. Mayor Sani Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga. Pinag-aaralan ng Malacanang ang mga posibleng hakbang upang matulungan ang mga sektor na maapektuhan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, nais ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na walang maiiwang sektor at ibibigay ang kinakailangang tulong sa maayos at balanseng paraan. Pinag-aaralan na rin ang kahilingan ng transport group na Pasang Mazda, ibalik ang karagdagang pisong dagdag pasahe na sinuspende noong Marso. Una rito, sinabi ng Department of Energy na naghahanda na ang ahensya sa posibleng malaking pagtaas na naman ng presyo ng langis sa mga susunod na linggo dahil sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring balik ng ahensya ang pagpapatupad ng iisang mandatory price adjustment para sa mga oil company sa halip na kasalukuyang price range na ipinatutupad dito nitong mga nakaraang araw. Sumipa na po ang presyo ng langis sa global market matapos maglunsad ang Estados Unidos ng panibagong pag-atake sa Iran habang nangako naman si US President Donald Trump na muling magpapataw ng blockade sa mga daungan ng Iran. Ang isang magandang development lang kahapon, sabi ni Joy John, hindi na nga po itutuloy yung 20% na ipapataw na taripa ng Amerika sa mga barkong dadaan sa Strait of Hormuz. Good morning, Joy Jun. Anong latest? Naniniwala naman si Senator Amy Marcos na maaaring malagay sa alanganin ang ugnayan ng Pilipinas at ng Estados Unidos dahil sa patuloy na pakikipagtulungan ng pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Amy, sumasalungat ang posisyon ng Pilipinas sa matinding kampanya ng US laban sa ICC na maaaring magdulot ng epekto sa diplomatic relation, bisa at ekonomiya ng bansa. Iginitan Senadora, dapat ipaliwanag ng Malacanang ang lawak ng pakikipagtulungan nito sa ICC at ang mga hakbang na ginagawa upang maprotektahan ang interes ng Pilipinas. Nauna nang ipinahayag ng palasyo na walang epekto sa Pilipinas ang kampanya ng Amerika laban sa International Criminal Court at naninindigan din ang administrasyon na hindi na muling sasapi pambansa sa Rome Statute. Yun nga lang, hanggang ngayon nagtatago si Senator Bato dahil ayaw naman siyang proteksyonan ng pamahalaan laban sa ICC. Aba, si Bea Alonso at saka si Vincent Co balik trabaho agad matapos daw po ang kanilang kasalan.
Detalye na balita mula kay Gorgie Runa. Gorgie, good morning! Pagkatapos ng kasal ni Bea Alonzo at Vincent Co ay balik na kaagad sila sa trabaho. Nag-taping na kahapon sa drama series ni Bea sa GMA7 na Whispers from Heaven at pinost nga ng direktor nilang si Zig Dulay ang litrato nila ng aktres na may dalang bulaklak. Nasa caption ni Direk Zig, ang sabi nito, nakakahawa ang saya mo. Congrats Bea Alonzo. End of quote. Marami talagang masaya para sa kapuso actress at marami rin ang nagulat dahil kahit ang mga taong malapit sa kanilang dalawa ay walang nakaalam na magpapakasal pala sila noong Lunes. Kahapon lang din ipinost ni Bea ang mga litrato sa kanilang kasal na simple lang ang caption nitong home. Ipinost din niya ang very intimate na dinner pagkatapos ng wedding ceremony sa tanggapan ni Mayor Nancy Binay sa Makati. So far wala pang balita kung kailan ang honeymoon dahil back to work na nga sila at sabi nga ng iba ay hawak na talaga ni Bea ang beat. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie! Target naman ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno gawing moderno ang buong kawanihan sa pamamagitan ng digitalization. Ayon kay Nepomuceno, plano ng BUFC na gawing fully digitalize ang kanilang customs processing system para mapabilis ang pagpuproseso ng mga inaangkat at iniluluwas na kalakal sa bansa. Sa ilalim ng naturang sistema, mababawasan ang direktang pakikipag-ugnayan ng mga kliyente sa BAC personnel dahil sa digital na nga ang buong proseso. Sabi pa ni Nepomuceno, kailangan nila ng 10 hanggang 12 buwan para maisakatuparan ang full automation. Ngunit pansamantalaan niya ay may umiiral ng mga reforma sa BOC gaya ng paggamit ng semi-automated processes para sa mas mabilis at transparent na transaksyon. Give or take mga 10 to 12 months pa kasi may procurement process para ma-install natin lahat yan. We will be using Singapore technology. Alam mo na Singapore, bubble gum lang. Correct. Bubble na diba? So, i-adapt natin yan. Meanwhile, habang hindi pa yun fully installed, hindi pa natin na perfecto yan, marami naman reforma ng tinatawag na low-hanging fruits which we are using. Okay. Meron na kami mga semi-automation na nagagawa kaya nararamdaman natin yung improvements. Kaya lang, sabi ko nga problema dyan kung pagka nagiging effective kayo, tumataas din yung inyong quota, ang inyong goal. 5 bayan naman sa Maguindanao del Sur sumanib na sa Bangsamoro Federalist Political Party kaugnay ng papalapit na parliamentary election sa BARM. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuntak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikumussalam, Brother Angel. Formal lang lumipat ang hinihintay ng lahat na sumapi sa Bangsamoro Federalist Party o BFP na sina Maguindanao Lone District Congressman Ismael Toto Mangudadatu habang papalapit ang September 14, 2026 parliamentary election. Ginanap ang mass oath-taking sa bayan ng Buluan kung saan mismong sina BFP Party President, Member of Parliament Dr. of Philosophy Tumanda Antok at BFP Cotabato City Chapter President MP Attorney Nagibs Narimbo ang nanguna sa mass oath-taking kina Congressman Mangudadatu, Pandag former Mayor Kadafetoy Mangudadatu, Buluan Vice Mayor Kuya King Mangudadatu kasama ang Buluan SB members with the former Vice Mayor SB member by Ramla Kadalem at Mangudadatu Town Mayor Fider Owen Mangudadatu, Vice Mayor by Kule Tayuan kasama rin ang kanilang SB members at Paglat Mayor by Raisa Langkuno at kanilang SB members. Kasama rin nanumpa ang mahigit sa 100 individuals na mga barangay chairman at barangay kagawads mula sa mga bayan ng Buluan, Pandag, Paglas, Mangudadatu at Paglat, pawang mga bayan sa Maguindanao del Sur. Sa pahayag mula kay Congressman Mangudadatu, sa tagal niya na umano bilang political leader sa Maguindanao, development at peace and order ang lagi nilang daladalang adhikain para sa pangarap na pagbabago sa undivided Maguindanao pa noon at ngayon sa Maguindanao del Sur na kanyang nasasakupang Lone District. Ito umano ang mga dahilan na naengganyo silang sumanib sa BFP dahil umano sa pagiging development-oriented na mga layunin nito para sa mamamayan at ang aksyon agad sa mga hinaing ng pampublikong problema.
Hinahangaan na rin ang UBJP ang regional political party na pinanggalingan nila na may kapareho ring mabuting layunin para sa Bangsamoro. Naroon din sina Member of Parliament Michael Mitimbang, MP Suaib Uranon aka Commander Gordon, LMP MDS President Mayor Nathaniel Mitimbang, MP Attorney Kitem Kadatuan Jr., Attorney Bobby Katambak at iba pang party nominees mula Basilan na dumalo sa nasabing Masao taking. Magugunitang naging member na rin ng Bangsamoro Federalist Party ang 5 provincial governors ng BARM, 10 ng majority sa kanilang constituents. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Nangamang ultabayo, ito po postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. At doon ho napatunayan ang potency ng ultabayo. Ang bawat capsule po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na itinatabo yung mga toksina ng ating katawan habang tayo po ay natutulog. Yung pong PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, yan po yung tinatawag ng madalubasan na commander ng ating immune system. Responsable nga po ng pagtataboy ng mga toksina sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ang ultabayo tumutulong po para ma-achieve natin magandang tulog. Pag magandang tulog, may magandang gising. May panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilang lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo, ha? Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan pa ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin, 0931-033-2871. Para ho sa mga concerns ho ninyo, ha? Lalong-lalo na sa mga senior citizen. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug at Amesco Drug. At ang magandang balita, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka pa rin ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs until July 31, 2026 only. Per DOH, FDA, CFRR permit number 0981-0/2025. Mahalagang paalala po, ha? Ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Tulong para sa pinakaapektadong sektor, inaaral ng pamahalaan kasunod ng muling pagsirit ng presyo ng krudo. Detalye ng balita mula kay Let Narciso RH 14. Let, good morning. Pinag-aaralan na ng Department of Transportation ang sitwasyon, epekto at gagawing pagtugon ng pamahalaan sa harap ng nagbabantang muling pagtaas ng presyo ng krudo dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kasama sa inaaral ng DOTR ang panawagan ng Transport Group na ibalik ang pisong pagtaas sa pasahe na unang sinuspinde ng Malacanang. Sabi ni Castro, kailangan kasing balansehin ng gobyerno ang sitwasyon dahil magdodomino effect ang pagtaas ng pamasahe sa presyo ng iba pang pangunahing produkto. Tiniyak naman ng Palace official na ang naisin ni Pangulong Marcos ay walang sektor na maiiwan sa sandaling magpatupad o magbigay ng tulong ang pamahalaan. Nitong Martes ay muling nagpatupad ng oil price hike ang mga kumpanya ng langis at inaasahan ring tataas na naman ang halaga ng krudo sa world market. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! 51, makalipas ang alas 4, nagpasok ng not guilty plea si nating Congressman Mike Defensor sa kasong plunder na kinakaharap nito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Bukod kay Defensor, naghain din ng not guilty plea ang dalawa pa niyang co-accused na sina Joseph Espiritu at Aristotle Biray. Natuloy ang pagpasa ng sakdal kina Defensor, makaraan nilang bawin ang hirit na ibasura ang kaso. Inatasan naman ng korte ang depensa at ang prosekusyon, markahan ang kanilang mga ebidensya sa Hulyo 28 hanggang 30, alas 2 ng hapon, at inikayat naman ito na magpasok ng joint stipulation of facts bago ang pre-trial sa August 10. Itinakda naman sa July 22 ang arraignment para sa hiwalay na kaso ni na Defensor, may kaugnayan din sa paglabag ng Presidential Decree number 46. Balik na sa kustodiya ng Bureau of Immigration sa Camp Bagong Diwa sa Taguig City ang negosyanteng si Joseph C.
Ito ay matapos ideklara na siyang medically fit makaraan ng mahigit 1 buwang pananatili sa loob ng ospital. Ang 61 taong gulang na mining executive at chairman ng Global Pero-Nickel Holdings Incorporated ay inaasahang ililipat sa detention facility sa loob ng linggong ito. Si C ay naharap sa kasong paggamit umano ng pekeng dokumentong Pilipino at siya'y pinaniniwala ang Chinese national na ang tunay na pangalan ay Chen Zhongshen. Naaresto ito noong August 21, 2025. Hindi naman isiniwalat ng Bureau of Immigration ang dahilan ng kanyang pagkaka-ospital. Mahina ito. Mahina itong si pangalan nito. C. Si Joseph C. mahina. Yung isang Chinese fugitive. Nabigyan pa ng nabigyan ho ng anong tawag dito? Refugee status. Fugitive sa China. Pinaghahanap sa China sa iba't ibang mga kaso ng kalokohan. Fugitive. Ibig sabihin may kaso na, nademanda na. May sintensya na. Nagtatago dito sa Pilipinas. Nabigyan po ng refugee status. Sa magkanong dahilan, hindi natin alam. Yan, Imbisahan na itong imbestigahan ng Senado. Pero kalaunan, biglang natahimik. Magandang umaga kay Senator Risa Ontiveros. Kumusta na kayo, Sen? Kumusta ng kaso nitong fugitive na to? Maganda umaga, Pilipinas! Big time businessman na ngayon dito sa Pilipinas Wala siguro pera. Hindi, nasa mining yung isi. Wala siyang padrino. Inilipat na sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata si Senator Rodante Marcoleta. Kasunod dito ng deklarasyon ng Philippine General Hospital na wala ng pneumonia si Marcoleta at hindi na kailangang manatili pa sa loob ng ospital. Ayon sa Sanigan Bayan, lumabas sa medical evaluation na kontrolando na rin ang kanyang hypertension. Habang pinabulaanan din ng PGH ang naunang findings na meron itong enlarged heart. Samantala, matapos na ilipat ng pitan, tiniyak naman na may sapat na pasilidad. Meron ding mga gamot at agarang pagpapagamot ng senador kung ito'y kinakailangan. Iniyak ng bagong Health Secretary na si Dr. Jose Britanio Pahulte Jr. na ipagpapatuloy niya ang paghatid ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga Pilipino. Ayon kay Dr. Pahulte, tututukan niya ang pagpapalakas ng public health system sa bansa at pagsuporta sa healthcare workers. Sa kanya-anyang pag-upo bilang bagong kalihim ng Department of Health, mananatiling highest priority ng ahensya ang kalusugan ng sambayanan. Samantala, nagpasalamat din si Dr. Pahulte Puhalte sa tiwalang ibinigay sa kanya ng Pangulong Bongbong Marcos. Ginit ng opisyal, tinatanggap niya ang kanyang bagong responsibilidad ng may buong pagpapakumbaba at malakas na commitment na silbihan ang publiko. Bigyan mo natin ng pagkakataon yung mama na patunayan yung kanyang kakayahan. 4 na minuto na lamang bago mag-alas 5 ng umaga, hiniling naman ang House Prosecution Panel sa Impeachment Court na maglabas ng subpoena kaugnay ng mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Iginiit ng House Prosecutor at akbayan Party List Representative na si Shell Jokno, may kapangyarihan ang impeachment court sa ilalim ng konstitusyon na ipaisilalim sa subpoena ang naturang records para masuri. Paliwanag niya, walang batas o alituntunin na maaaring pumigil sa kapangyarihan ng impeachment court na alamin ang katotohanan tungkol sa mga alegasyon ng nakaw na yaman. Inihalimbawa pa ni Jokno ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona nang pinayagan din naman na maisumite bilang ebidensya ang mga bank records nito. Samantala, nakatakdang pagbotohan ng Senado sa Lunes ang kahilingan ng prosekusyon. 11 boto ang kinakailangan mula sa 21 senador upang maaprobahan ang pagpapalabas ng mga naturang record. Maganda umaga, Pilipinas! Desisyon sa kahilingang isubpina ang mga bank at BIR records ni BP Inday Sara, ipinagpaliban ng impeachment court. Detalye ng balita mula kay Raymond Paz, RH28. Raymond, good morning.
humingi ng mas mahabang panahon ang mga senator judges upang pag-aralan ng kahilingan ng prosecution na isumpi ng mga bank at BIR records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manscarpio. Ayon kay Senador Francis C. Escudero na siyang presiding officer ng impeachment court na pagkasunduan sa kanilang caucus na sa Lunes na ito tatalakayin. Dito mabibigyan ng pagkakataon ng mga senador na magtanong sa prosecution at defense. Kasunod dito ng oral argument na nagpresenta ang prosecution sa pamagitan ni Congressman Chel Jokno at sa depensa sa pamagitan naman ni Attorney Michael Paua ng kanilang paninindigan. Para kay Jokno, hindi confidential ang katotohanan kaya dapat masubpina ang mga bank at BIR records ng mag-asawang VP Sara Duterte at Attorney Manscarpio. Sa kabilang panig, iginit ni Paua na protektado ng batas si VP Sara kaya't hindi dapat mabuksan ng kanilang bank at BIR records. Narito ang presiding officer na si Senator Chis Escudero. In caucus, the senator judges agreed to study the matter more, given that not everyone has actually completed reading the memoranda given by the parties and submitted by the parties, and given that they want more time to look into the complicated issues involved in these two motions for the issuance of subpoena. The senator judges agreed in caucus to decide on the matter on Monday. Ito si RH28 Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond, pero bago ho ang botohan sa Lunes, magkakaroon pa ng mahabang deliberasyon at syempre pagdepensa din po sa panig ng kampo ni BP Inday Sara. Tutol nga ang defense team ni BP Inday Sara sa hirit ng prosekusyon na isubpina ang bank, tax at anti-money laundering records ng pangalawang Pangulo. Ayon sa defense spokesperson na si Attorney Michael Paua, dapat tanggihan ng impeachment court ang naturang request ng prosecution team dahil may tuturing itong paglabag sa due process at nagsisilbing isang fishing expedition. Iginit ni Paua inuna ng kabilang panig ang paghahain ng impeachment complaint laban kay BP Inday bago ang mismong paghahanap ng ebidensya na magpapatibay sa kanilang mga aligasyon. Nagsimula lamang anyang mangalap ng financial records ang prosekusyon nang maiharap na ang mga reklamo at makapagsumite ng tugon si BP Inday Sara noon sa House Committee on Justice. Matatandang hiniling na rin ang House Prosecution Panel na ipasugpinan bank records ni BP Inday Sara at ang asawa nitong si Attorney Manasseh Scarpio bilang bahagi ng kanilang ebidensya para sa Article 2 ng impeachment complaint na nakasentro sa hindi may paliwanag na yaman ni BP Inday. Nakatuon na ngayon ang depensa ni Vice President Sara Duterte sa konteksto ng mga pahayag at kung may tuturing nga ba itong grave threat. Yan ang pahayag ng isang law professor na si Justine Sokgang, kapanayam ng DCRH at radyo natin kaugnay ng nakalipas na 5 araw na paglilitis sa pangalawang Pangulo. Ayon sa depensa, maaaring ilabas na sa pull out of context ang sinasabing pagbabanta. Hayaan nila dapat suriin ng Senado ang kabuuan ng video at hindi lamang ang isang bahaging clip na inihain bilang ebidensya. May pag-aaway kayong politika pero ang counter-narrative ng depensa ay, well, kasi may banta sa buhay mo eh. Kaya siguro kaya nagbanta rin siya doon sa taong nagbabanta sa kanya. Diba? Which is yung sa operation. Gantihan lang. Sa panig naman ni dating Senate President Aquilino Coco Pimentel III, lamang sa ngayon ang House prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy na paglalahad nito ng mga ebidensya. Ay kay Pimentel, nakatulong sa pagbilis ng paglilitis ang pagbaba ng mga objections ng magkabilang panig kumpara sa mga naunang araw ng pagdinig. Samantala, hindi sinangayunan ni Pimentel ang argumento ng depensa na figure of speech o conditional threat lamang ang naging pahayag ni Duterte. Ginit ni Pimentel ang impeachment ay hindi nakatuon sa pagtukoy ng kriminal na pananagutan kundi sa pagpapasya kung karapat-dapat bang manatili sa tungkulin ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sinabi pa ni Pimentel, bagamat nasa mga senador ang huling pagpapasya, nagawa na sa ngayon ng prosekusyon ang maglatag ng sapat na batayan para naman sa articles of impeachment. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas, ang oras 2 minuto na makalipas ang alas 5 na umaga ay bumati muna tayo ng happy birthday ha. Happy birthday muna kay Mayor Deo Macalma. Ayan ha.
Mayor, may pa-breakfast ba tayo ngayon? Nasa third day ho ngayon ng selebrasyon dito po sa DCRH kasi nung, kailan ba yun? Martes. Di ba? No, Martes. Pre-anniversary. Bispiras ng anibersaryo. Kahapon naman, anniversary ho ng DCRH. At pagkatapos ho ng anniversary ng DCRH, birthday naman ni Deo. Ayan, ha? Pero kung 87 years old po ang DCRH, si Manong Deo po ay 51. 51. Number ho ng bahay nila. Birthday nyo! Happy birthday, ha? Tsaka ka-birthday niya rin si actually kahapon bukas pala si Secretary Sani Angara. Ayan, Sani, kumusta na ho kayo? Happy birthday, ha? At si ano din, ha? Ngayon ang birthday ng pamangkin ko, si Emerson Encio, si Moseng. Ayan, ha? Happy birthday, Moseng. Gayon din kay Mayor Deo at kay Secretary Sani Angara. Sige, pamigay tayo ng pera. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Ni Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay West Camian sa Quezon City. Kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Mamimigay dyan ng pera ang grupo ni Sherwin Alparo. At syempre may mga regalo pa. May mga pahabol pang mga anniversary tokens galing po sa DCRH. Kaya sa mga taga-Barangay West Camian, Quezon City, lakasan na inyong mga radyo, telebisyon para matsyempohan kayo dyan ni Sherwin Alparo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Sa mga taga Davao, ang ating word of the day ay tatter. Tatter. Sa Tagalog daw po, magpagiray-giray. Meron ba nun? Tatter. Magpagiray-giray. Saan kaya napulot ni Sherwin itong word of the day na ito? Sa Cebuano, pagigig niya. At sa Ilocano, ngag-agtayek weno agtay-tayabab. Agtay-tayab. Ayan, ha? Hirap naman itong word of the day ni Sherwin. Paggamit natin to sa sentence mamaya, ha? Ang ating word of the day ay tatter. Magandang umaga, Pilipinas! Ayun, very worshipful Sani Angara. Binabati ka ni Garci. Ayan, ha? Binabati din ni Oscar Hidalgo ang kanyang mga anak na sina Kenneth at Dayan. Ngayon din ang kasal. Ayun, dami nagbe-birthday ngayon, ha? Magandang umaga din sa mga taga Kidapawan City at mga taga Tagum City. Oras sa buong kapuluan, 5 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Thursday pa lang tayo ngayon. Baka akala nyo weekend na, ha? Thursday, July 16, 2026. Birthday din pala ngayon ni Dr. Tina Alberto dyan sa Bacoor City. Paul del Prado, good morning. Yan din kay Ma'am Evan Lang, yan po sa Las Vegas, Nevada. Sa mga suki natin sa iba't ibang panig ho ng Amerika, magandang umaga sa ating Midnight Singers dyan sa San Diego, California. Sa mga suki natin dyan sa Maryland at sa New York, good morning. Wala pa bang update si Joy Jun? At magandang umaga din kay Boss Brian Posadas, ha? Sir Brian, nag-iintay na ho kami ng tawag mo. Itinalaga bilang bagong chairman si Engineer Augusto Natividad ng Philippine Contractors Accreditation Board o PICAB. Si Engineer Romel Boncod naman ay membro din ng PICAB. Bago ang point na na membro ho ng PICAB. Binati at malugod na tinanggap ng PICAB ang dalawang bagong opisyal kasabay ng pagpapahayag ng pag-asa sa kanilang pamumuno at vision para sa pagpapaunlad ng contracting sector ng bansa. Siguro naman matatapos na ho yung problema natin doon ho sa reklamo ng marami ho sa mga contractors na nabibitin yung kanilang mga proyekto
dahil sa kawalan ng signatories. So iba-ibang takin ho ninyo. Naglabas ho ng pondo ang gobyerno para sa pump priming para gumana po ang construction sector ho sa Pilipinas. Nagpabid ang DPWH. Nagkaroon ng competitive bidding. Kaso, hindi ho tinatanggap pala sa sistema ng DPWH yung certification lang. Kinakailangan meron talagang lisensya, may license number. Wala yung license number, disqualified ka. Abay, napaka-unfair naman yan. Nagbayad sila ng bid documents, marangal na lumaban ho sa bidding, pagkatapos madidikyu dahil wala ho silang numero ng kanilang renewed license. At ang katuwiran lang dahil sa wala daw pong signatories galing sa PICAB. Maganda umaga, Pilipinas! Si Lian Loreto muna naman ang Pag-asa. Kasama na natin ng Lian. Good morning! Good morning po sir at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Halos buong bansa po ngayon ay makakaranas ng mainit at maalinsangang panahon dahil wala naman po tayong low pressure area or bagyo sa loob ng PAR at mahina po yung ating habagat. Yung habagat po nakakaapekto lamang sa Batanes at Babuyan Islands. In the next few days, asahan din po natin yung mainit at maalinsangang panahon, although over the weekend, possible po na magkaroon po tayo ng mga pag-ulan dulot ng habagat na makakaapekto sa may western section ng Luzon. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Walang nakataas na gale warning, Ma'am Lian? Ngayon wala po, sir. Wala. So safe lahat, maglayag ha? Yes. Pwedeng mangisda yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ayan. Thank you, Ma'am Lian. Maraming salamat. Ingat po tayong lahat. Si Lian Loreto mula po naman sa Pag-asa. Kasama na natin si Brian Posadas ng Tioxy Silk Ventures. Sir Brian, good morning. Ay, teka. Nawawala. Nasa Zoom na daw. Good morning. Ayun, oo. Good morning, Kang Angel. Akala ko napuyat ka dun sa panonood mo ng hearing eh. He refused to answer the question of then Senate. Sorry. Ay, teka, Yes, Kang. Sandali. May pumapasok na ibang audio. Ayan. Anyway, Sir Brian, kumusta ka na? Good morning. Okay naman, Kang Angel. Maayos naman. Ayan. Marami hong nagtatanong ngayon, ano nga bang mga indicators na ikaw meron ng nasa huwag naman sige critical stage pero onset ka na ng diabetes. Kasi maraming in denial na may diabetes na sila, Sir Brian. Correct. Yan, Kang Angel, totoo yan, no? Ang mahirap din kasi sa diabetes, no? Sabi nga namin dito, madalas kasi tahimik siya, no? Tapos malala na kapag ka nadedetect. Kumbaga, tama ka, nagde-deny yung mga kababayan natin na diabetic na sila. So, ang nangyayari kapag ka may mga komplikasyon na, nagkakaroon na ng mga iba pang mga sakit, no? Doon sila nag-a-action. Ang main problem natin with diabetes is the complications, no? Sa diabetes. So, ang tanong natin, ano yung mga babala or simptomas, no, na meron ng diabetes? Meron kami tinatawag na 3Ps, no? Polyuria, polyphagia, and polydipsia. So, ano yung tatlong P na yun? Yung polyuria. Madalas at marami yung pag-ihi, lalo na sa gabi. So, kung ikaw ay ihi ng ihi, no? At lalo na habang natutulog ka, ang ibig sabihin niya mataas yung sugar mo, mataas yung may probability na meron ka ng diabetes. So, laging umiihi, madalas umiihi, lalo na sa gabi. Teka muna, ang polydipsia naman... Sir Brian, teka muna, sabi mo, umiihi. Ano yun, habang natutulog? Magigising siya. Nararamdaman nila na naiihi sila. So, gigising yan. So, okay. Putol-putol yung tulog niya kasi kailangan ramdam niya na agad na kailangan ko na umihi. No? So, yan, yung polyuria. Polydipsia, lagi naman siyang nauuhaw. So, parang medyo magka-connect siya. So, syempre, kung ihi ka rin ng ihi, lagi ka rin naman mauuhaw. Parang gano'n, no? Pero kasi normal yan for diabetic na talagang laging parang natutuyot yung lalamunan pag hindi controlled yung sugar. So, inom sila ng tubig. And then, the third is what we call polyphagia. Lagi kang nagugutom, no? Dahil nga hindi napaproseso ng tama yung sugar or yung energy na kailangan mo, tapon ka ng tapon. So, ang mangyayari, kain ka rin ng kain. So, yan yung nagiging cycle niyan. So, meron pang mga ibang warning signs kung Angel, yung hindi sinasadyang pagbaba ng timbang, yung bumabagsak yung body weight,
madaling mapagod or medyo antukin na, lumalabo yung paningin, tapos ito medyo ibig sabihin nito mataas na yung komplikasyon, no? Medyo malala na no, yung diabetes. Kapag ka mabagal nang gumaling yung sugat, yung wound healing parang dati naman mabilis gumaling yung sugat ko, ngayon bakit hindi? Mataas na yung sugar niya, no? Paulit-ulit yung skin, urinary tract at fungal infection. Yung parang may infection ka lagi, para kang lagi merong fungal infection and skin infection. Paulit-ulit siya. Ibig sabihin no, hindi na maganda yung control ng sugar natin. Kasama pa rin yung pamamanhid, tusok-tusok o hapdi sa kamay. At yung iba, maitim at kumakapal yung balat sa batok o sa kilikili. So yung nakakita kang umiitim na to, tsaka yung sa kilikili, no, maaaring may kaugnayan yan sa insulin resistance. Kaya lang kung Angel, no, Gano'n kaitim? kapag wala kang Gano'n kaitim? Pag sinabi mong umiitim yung batok at saka yung kilikili. nagda-darken siya. Kasi usually diba pag nangitim ka naman, halos nagpapatay. Buong katawan mo naman yan, kanyari na-expose ka sa araw, bigger part of your body. Pero pagka diabetic, dahil mataas lang yung sugar mo or meron ka ng insulin resistance, dito sa batok, nakikita mo nagda-darken siya, mapapansin mo naman yan kasi iba yung kulay niya sa other parts of your body, no? So, mas magda-darken siya. Ibig sabihin nun, may posibilidad na may may insulin resistance ka na, no? Pero kung Angel, minsan, no, wala kang simptomas at all, hindi ibig sabihin nun normal yung blood sugar mo, no? Ang isa pa na alarming na yan, no? Kapag nakita mo na yung ihi mo, may langgam, nilalanggam. So parang, bakit may langgam dito sa CR namin? Tapos parang andun siya sa umihi banda, no? Ibig sabihin matamis na yung ihi mo, no? So medyo mataas talaga yung sugar mo yan. However, these are just symptoms na pwede natin makita. But for you to be declared a diabetic, we always go back to your laboratory test. So kailangan na urinalysis para makita dito yung sa sugar mo. So pwede rin pwede rin yung yung tinutusok, no? Magdo-draw ng blood, no? So sa fasting blood sugar, meron tayong tinatawag na fasting blood sugar, random blood sugar. Meron ding HbA1c. Yung HbA1c, average blood sugar yan sa nakaraang 2 hanggang 3 buwan, and your 2-RO-GTT. So for the diagnosis, sorry, mali yung urinalysis na binanggit ko, no? Ang talagang test diyan is your blood, no? Kukunin yung dugo mo, ite-test yung glucose, yung sugar doon sa blood. Bakit nagdi-deny ang isang tao na diabetic siya? Kung may nararamdaman siyang ganun, bakit? Di ba? I mean, kasi paano ka matitreat kung nagdi-deny ka? So why deny yourself? Maraming ganyan kong Angel. Maraming ganyang Pilipino sa may chronic medication. Ang dahilan, number one, meron tayong social na parang pag may sakit ka na, mahina ka na. So parang ayaw nilang masabihan silang mahina, number one. Number two, cost. Hindi kasi kung Angel madali yung gamutan, ibig sabihin araw-araw ka nang iinom. So kung before wala kang iniinom na gamot, tapos ngayon parang meron na ata akong chronic na disease, meron na ata akong diabetes, ang ibig sabihin nun araw-araw ka nang may maintenance medicine. So iniisip nila dyan yung dagdag sa gastos. Yan yung malaking problema sa atin kung Angel sa Pilipinas, dahil nga out of pocket yung expenses natin. Hindi naman ngayon meron na, 'di ba? May mga nagsisimula na mga libreng PhilHealth na gamot. Pero before kong Angel, wala eh. Dati ang PhilHealth, ang ginagawa niya pag na-confine ka na, pagka nagkaroon ka na ng diagnosis, tsaka siya magkakaroon talaga na doon ka na ititreat pag nasa hospital ka na. Pero ngayon, the good thing is meron ka ng mga programa na yung maintenance mo sasagutin. Kasi yun yung maganda doon, no? Para hindi siya maging burden. Dati nagiging burden. So cost madalas ang pinakamalaking issue, tsaka yung social perception na mahina na ako, ganyan, no? So may mga iba na nagkakaroon din ng depression pag nagkaka-diabetes eh. Pag nadadiagnose, ang inisip nila, malapit na ako. So, one big thing that the Filipino must understand, mga kababayan natin,
ang diabetes ay pwedeng makontrol. Hindi mo maaring hindi mahirapan kang ma-reverse. Pag early stage of diabetes, pwede naman yan, na lifestyle change, etc. Pero kung talagang medyo malala na yung diabetes mo, hindi mo man siya ma-reverse, at the very least, ma-manage mo siya. Okay. Na hindi tumataas yung blood sugar. Komplikasyon yung problema, Kong Angel, kasi once your diabetes is not controlled, no, once you do not manage your diabetes, the problem is magkakaroon ka ng problema sa mata, yung immune system mo bababa, magkakaroon ng problem yung mga organs natin, mas mabilis ka magkaka-infeksyon, etc. etc. Bakit pabata ng pabata? Lifestyle. Lifestyle and food. No? Lifestyle and food, Kong Angel. Kung bakit dumadami may diabetic, dahil yung lifestyle natin hindi nakagaya before. No? Mas madalas sedentary yung lifestyle natin, and the food that we eat. No? Yun yung biggest na challenge. Gaano kabata yung record natin ng diabetic sa Pilipinas, Sir Brian? Elementary days daw eh. Yeah. Depende, Kong Angel, kasi meron din tayong diabetes na nasa genes no? So kumbaga parang meron talagang batang-bata na meron kagad diabetes dahil meron kagad insulin resistance, not necessarily because of the lifestyle, but meron nagkaroon ng genetic, no? So kaya meron ganon, no? Bata pala nag-i-insulin na, but generally ano naman yan nag-i-start yan pagka usually ngayon may mga teenagers na may diabetes So, yun nga, nasa actually, ang dami. Dumadami ang mga kabataan ngayon, nasa mga teenage years pa lang, ang taas na ng may problema na sa diabetes. Di ba? Correct. Kaya ang iba, bagamat aware sila, yun nga nagkakaroon ng denial. So, correct. How do we address yung issue na ito ng pagdi-deny? Kaya hindi naman siguro pera kasi yung iba medyo well-off naman. Sa mga prestigious na mga eskwelahan nga, ang laki nga ng baon Siguro dahil sa malaking baon, malakas kung ano-ano ang kinakain. Kaya ayun, nagkaka-diabetes. But how do we address yung issue na ito? Okay. Yung iba, Kong Angel, kagaya na sinabi mo, maaaring hindi sila in denial, more on hindi din na-diagnose. Lalo na yung mga bata. Akala nila kasi hindi, okay lang yan kasi bata pa naman yan, wala pang diabetes yan. So ngayon pagka nakakita ng simptomas sa parang may diabetes na yung bata, ay hindi, ano lang yan, mahilig kasi yan sa matamis, okay lang yan, bata pa kasi siya. Laging ganon, yung mindset. Yung mindset nila na hindi, bata pa yan, wala pang problema yan, no? Kaya ang mahalaga dito is the laboratory test. No, kapag nakakita ng simptomas at may doubt na tayo sa situation, subject to laboratory test, no? Yung OGTT tsaka yung HbA1c, yun yung madalas na madalas tayo sa random blood sugar test, sa fasting blood sugar, yung piniprick lang, no? But doctors are now using HbA1c. It's your average, no, glucose level, no, sa body natin for the past 3 months. So doon nakikita ni Doc, talagang mataas na yung HbA1c mo, beyond na. So talagang kailangan na management. So again, ang realidad dyan, no, tanggapin natin sa katotohanan na kahit bata pwede. Tapos yung food kasi natin, let's face reality, no? Dati naman nung yung younger years natin, no, Kong Angel, madalas tubig naman talaga tayo, no? Yun lang ngayon kasi ang mga bata, soft drinks, milk tea. Hindi, meron naman akong healthy na drink ko, milk tea. Ang milk tea, ang taas-taas ng sugar mo. Hindi naman siya yung tea lang na raw, no? Milk tea. So para pag inisip mo kasi Kong Angel ang milk tea, milk siya tsaka tsaa, di dapat healthy. Ang problema, para maging masarap yan, may sugar. So yun yung biggest na challenge mo doon, no? Sweetened yung coffee natin, instant food, processed snacks, fast food, no? So yung mga yan. Tapos Kong Angel, isa pa, ang carbohydrate ay malaking kalaban din natin dyan, no? So imagine minsan yung mga teenager, yung mga ano natin, no, yung mga high school natin, minsan pag nagmamadali, ang gagawin, kanin, ang ulam, noodles, tapos magme-merienda ng tinapay, tapos may matamis na inumin, no? Di ba madalas yan, lalo na pag bata-bata ka, kanin, ang ulam mo, noodles. Lahat yan carbohydrates. Carbohydrates converts to
glucose in your body. So, tataas talaga yung sugar mo dyan, no? So, yan yung problema natin, no? Sobrang kanin, sobrang tinapay, sobrang noodles, yan yung biggest problem. Plus, hindi nako-consume ng tama yung blood sugar mo kasi nga, sedentary. Ang mga bata hindi kagaya na noong dating panahon, takbuhan ng takbuhan. Alright, Tama, ang laro naghahabulan. natin, moro-moro, taguan, yung mga luksong tinik, yung kabataan natin. Ngayon, nasa cellphone sila nagbomoro-moro. Sa cellphone sila nagtataguan. So, yung mga gadget, may games sila na gano'n. So, yun yung thing doon. Hindi nako-consume properly yung kinakain, kaya nagbi-build up. Kaya ganyan yung situation natin. Yung pag-itim ng kilikili at saka ng bato, kahit bata, kahit mga teenager, nakikita na yun? Yes. So pagka ganyan, ibig sabihin nagde-develop na insulin resistance. Naku. So papacheck mo sa pedia. It's not kumbaga yung simptomas na nakikita, ano lang yan, preliminary yan. The final decision will be coming from your doctor after you get your blood test, no? Your fasting blood glucose yan. Sabi, umiitim kilikili ko, malagay kang Kojic. Hindi po. Pa-check up na. Ayun, kailangan, minsan parang, hindi umiitim yung bata ko, whitening na lang. Whitening na lang. Kasi minsan your body is telling you something disregard natin. Sabi niya, hindi, pumuti naman baka naman may insulin resistance ka. Pa-check mo na rin yung blood sugar natin. Kung Angel, ang pakiusap natin, no? Wag maging routinary yung blood test. Kahit young, no? Kahit bata pa lang, no? Yung mga anak ko kong Angel, no? At 12, 9, no? May annual physical exam sila, no? Merong mga packages din naman dyan ng mga clinics. Sine-check kahit mata nila kong Angel. Mata, sugar, yan yung mga yan. Sinisilip yan annual para makita. Again, early detection will always be better para mas mabilis natin siyang ma-manage for all your disease. Again, ang problema sa diabetic, mababa ang immune system. So, medyo magiging challenge yan for us. Yes, there are supplements like Ultabio that can help, no, in immune system. But of course, hindi naman pwedeng symptoms lang tayo lagi. Kailangan ma-address natin yung sakit. Tsaka tulog ho. Correct. Tulog. Maghapon na nga nanood ng Netflix, magpupuyat pa rin, kachat-chat. Tigil. Matulog ng sakto para sa para mas malalim tulog nyo, mag-ultabayo kayo. Maniwala kayo, lalalim tulog nyo, ha? Ayan, sige. Correct. Oo. Kung may mga concerns pa ho kayo, may mga problema, may mga usapin tungkol po sa diabetes, ha? Mag-text ho kayo doon ho sa text line ho ng Theoxis Health Ventures 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo na sasagot ng inyong mga tanong. Ulitin natin 0931-033-2871. Diyan ho kayo mag-text ng inyong mga tanong na hindi natin naitanong kay Ginoong Brian Posada. Sir Brian, thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you so much, Angel. Teka muna, bakit daw payat naman? Bakit diabetic? Yun nga, hindi kasi hindi ibig sabihin na mataba siya lang yung may sakit, no? Your diabetes, no? It's a problem in your insulin, no? Insulin resistance. At kasama minsan, no, sa mga simptomas niyan, pag nagkaroon ka ng insulin resistance, hindi nako-consume ng tama yung sugar sa loob ng katawan mo, bumabagsak din yung timbang. So actually, minsan biglang pagpayat is ay sintomas ng diabetic. Yung bang gout, yan? Sintomas ba yan ng diabetic? Hindi, naman yon, mataas yung uric acid. Uric acid talaga. Mahanap ng dahilan. Magkaiba naman siya. Pero nakukuha yan pareho sa blood test. Pag nagpa-complete blood test ka, pwedeng makita pati yung uric acid. Ipa-check nyo na rin, no? Para kasi ang problema mo dyan, uric acid, pag tumaas ang uric acid mo, magpo-form ng crystals, magkakagout ka na. Congratulations. So, kailangan magpa-check up lagi. And actually, may kasalanan dito kaya may gout attack na naman ako, si Sherwin Alparo nagluto ba naman ng pangkasarap-sarap na dinuguan? Masarap na puto. Tapos ang bakbakan. Yari. So, kung Angel, ipa-check mo ang uric acid mo, may gamot yan. Ako, kung Angel, matagal na akong walang gout.
Oh, hindi ka na kumakain ng kontra eh. Hindi ko makain ako. Oo. In moderation. Oo, kumakain ako. Tsaka control talaga. Ang baba ng uric acid ko. Ba talaga ha? Mag-usap tayo sa Sige. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga. Thank si you. Brian Posadas mula po sa Texas Health Ventures. Sandali lang, Sherwin ha. Maghahanap buhay lang tayo. Maganda umaga, Pilipinas! 29 makalipas ang alas 5 ng umaga. Pilipinas, ang oras 32 na makalipas ang alas 5 ng umaga. May huli na si Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. monitor natin. Ayun, parang parang gusto kong mabingi. May huli na. May huli si Sherwin. Sherwin, mabibingin ka na ba? Hindi. Nagpa-fluctuate. Biglang tataas. Biglang. Ha? Dahil dito sa may lugawan, sa may kanto ng Colonel Salgado at ng ating Katen Avenue sa may Barangay West, Camias, inahuli natin ang isa sa mga masugid na nakikinig palagi ng DZRH. Pangalan niyo po? Rose Poral. Si Ate Rose, palagi nakasunin niya sa DZRH. Dahil, anong sabi ko kanina, sekretarya ka dati ni? Sa Kabaling Association nila ni Kuya Ray. Ray Langit. Ala ko, Ray Taladro. Ray Langit. Kuyang Ray Langit. Ni Ray Langit. Oo. Sa Saudi. Dati pa yun, 1980s. Sa Saudi with Love. Yun ba yun? Opo. Oh. Hindi. Elementary pala ako nung naririnig ko yun Sherwin. Oo, Diyos ko. Ako, wala pa ako. Hangin pa ako ng mga panahon na yun. Nakabitin ka ba? 1980s pa yun? Oo. Siya, sige. Nay, anong probinsya ni... So, alaman natin kung sino paborito mong announcer sa DZRH tuwing umaga. Si Mr. Angelo Palmone. Angelo Palmone. Sa meron kang 1,000 pieces. Sa magandang umaga, Pilipinas. Kita mo, kinukumpleto talaga ni nanay. Meron ka rin dagdag na Charm Popcorn Purple Eternity, ang pinakamabango sanglibong bulaklak, bango ng sanglibong bulaklak, nasa Charm Popcorn Purple Eternity. At syempre meron ka rin DZRH t-shirt na gagamitan mo ng Charm Popcorn. At syempre meron kang grocery mula sa ACS at sa DZRH. Ano masasabi, Mami? Maraming salamat. Napagkamalan ko yung announcer ninyo na scammer. Mukha daw tayo. Bakit? Bakit naman? Nanay Rose, pambira ka naman. Yung gwapong yan, scammer. Kasi gwapo. Hindi kasi, di ba, uso ngayon ang mga scammer. Oh. Natatakot din ako mamamalengke lang ako, biglang may humarang. Hindi. Paano mo naman nalaman, Sherwin, na nakikinig siya sa DZRH? Paano lahat ng announcer, kanina tinanong namin, kilala niya, sino pa mga pinakikinggan mo sa DZRH? Si May Binauhan sa Operation Tolong, sa kayong executive session. Aba! Executive session. Dahil yan, kabisado mo, dapat kabisado mo rin ang ating word of the day para makuha yung ating medium component. Tatter. Tama ba daw? Saan mo ba napulot yan, Sherwin? Tatter, tama. Ilonggo kasi ako. Oo. Hindi, pamangkot ko kay Sherwin ba? Sa di niya natunan. Saan mo nakuha yan, Sherwin, yung tatter na yan? Wala naman yung sa hearing kahapon, Ewan. Hindi, si Sherwin. Namangkot ko kay Sherwin. Si Sherwin. Nasa dictionary. Hindi kay Sherwin ko namangkot. Namangkot ko kay Sherwin. Sherwin, sagutin mo nga. Saan mo napulot yan? Yung tatter. Oo. Pakiramdam natin ngayon kasi ilang araw tayong dire-diretso pamimigay ng mga kasiyahan. Lalo dyan sa harap ng opisina ng Bisperas hanggang kahapon. Ang daming dumating kaya nagpapasalamat tayo. Kaya medyo tattered tayo. So medyo giray-giray tayo ngayon. Medyo pasuray-suray. Ayun palang ibig sabihin nun. Pasuray-suray.
Pasuray-suray, parang tutumba na hindi maintindihan dahil sa pagod, di ba? Oo. Pero yung pagod din nakakatuwa dahil sobrang dami nagpunta ng bisperas dyan sa Deezer Asia Studio. Tapos ang dami nagpa-picture sa inyo, ang dami nag-TikTok, di ba? Ang daming nanalo ng mga papremyo mula ng bisperas hanggang. At syempre mamaya, susuray-suray tayo mamaya dahil birthday na naman ni Deo Macalma. Ay, oo nga, birthday ni... Hindi, Sherwin, alam na daw nila kung saan nanggaling yung tutor mo. Saan? Kasi may mga gumagamit nga, daming adik eh. Tutor yun! Ay, kababira kay iba yun. Hindi tutor yun, tutor. Tutor yun. Hindi mo yun. Iba yun. Mapipideya tayo. Magandang umaga sa mga bangag. Sa mga nagba. Tama na, uy! Mag-iyan siya, Ito na, meron kang video component na din sa atin ng Astron. Alagang Astron, alagang maasa. Ano mo sasabi mo, Ate Rose? Maraming salamat saka happy birthday kay Mr. Deo Macalma at saka happy 87 anniversary sa DCRH. Hindi ko akalain na isa ako sa mapipili na lagi ko lang pinakikinggan yun yung mga napipili ninyo sa kalsada. Anyway, Maraming salamat. Nanero, sa din kagastar, Dre? Sa din kagastar? Sa Escamias. Sinuupod mo? Escamias lang. Sinuupod mo, Dre? Akon mga bata. Mga bata. Pila sila, Pila bata mo, Dre? 3. Okay. 3. Minyo na? Puro naman na sila professional. Professional. May mga pamilya na? May mga lang, ang akon nga ikaduha. Ikaduha. Oo. Sige, congratulations. Damo nga salamat na halong kadra, ha? Halong kadra, ha? Salamat. Sige. Salamat. Sige, halong. Maraming salamat, Ate Rosa. Siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa agad tumutok sa Deezer H. Baka kayo nasa sunod dating winner sa Deezer H. Malakash promo kasama ang Charm Falcon Purple Eternity RH number 6. Sherwin, Bata Alpha, Deezer H. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malakash promo kasama ang Charm Babcon Purple Eternity. Pilipinong pabalik na ng Pilipinas, yung mga galing ho ng Macau, ng Taipei, Taiwan. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Dami ho nung mga nagmensahe din ho sa atin ng happy anniversary mula po sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Magandang umaga ho sa inyo. Sa mga seafarers ho natin na pabalik ng Pilipinas, kung magpapasalubong, wag na sanang imported na tsokolate. Meron po tayong tangerine chocolate. Yan po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935 at sa mga pasalubong center dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ayan 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material ng mga variants na yan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Pilipinas ang oras, 40 minutos makalipas sa alas 5 na umaga. 46 makalipas ang alas 5 na umaga. Aminado si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, kulang ang kanilang mga tauhan. Kapanayan pa rin ang DCRH at radyo natin, sinabi ni Nepomuceno, sa ngayon ay merong mahigit na 5,000 personnel ang kawanihan. Subalit nasa 2,000 sa mga ito ay mga kontraktual. Tawag na nito, bukod na niyan sa pagdaragdag ng manpower, sinisikap din ng kawanihan sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Nepomuceno gawing regular na ang kanilang mga contractual employee, mag-promote ng mga tauhan at i-restructure ang Bureau of Customs.
Kasi nga naman, mantaki mo, paghahabulin mo doon sa mga smuggler, wala naman. Kaya nga daw aminin yung kanilang mga sea assets nila, yung mga water assets nila, lahat nasa repair. Walang gumagana. Ginit ni Commissioner Pumuseno, handa silang palakasin, palawakin ang kanilang pagbabantay sa mga border ng bansa para malabanan ang smuggling kung bibigyan lamang sila ng sapat na kakayahan gaya ng karagdagang mga tauhan. I-restructure din natin. Magre-request ako sa DBM, sa Office of the President. Palagay ko, nagawa ko yan sa Office of Civil Defense. Restructure, halimbawa, lagi kaming natatanong, minsan nasisisi, kung bakit may oil smuggling. Ang sagot ko naman, teka muna, bigyan niyo ako ng kakayanan. Wala kaming sariling maritime command. At saka yung technical capability, yung bang tataon sa port natin, meron may expertise bang ganon? Ayun nga po. Kaya sa pagdagdag ng tauhan, dapat ayusin din natin struktura. Dapat, kumbaga, meron ka sariling Coast Guard. Iginit naman ni dating NBA Director Jaime Santiago, may kakayahan si Vice President Sara Duterte na maisakatuparan ang kanyang sinasabing pagbabanta laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Santiago, sa panayam ng DCRH at radyo natin, ito naging konklusyon ng task force na kanyang binuo noon matapos na magsagawa ng investigasyon. Paliwanag niya bilang Pangulong Pangulo, may posisyon, pondo at may pagkukunan ng resources ang Vice Presidente. Yes, yun ang findings namin. Remember na nagtayo ako ng task force para mag-imbestiga dito at yun ang naging consensus namin. Yun ang findings namin talaga. Powerful siya, may pera sila, everything. Matatandang noong February 2025, nagrekomenda ang NBI sa Department of Justice sampahan si BP Inday ng inciting to sedition at grave threats kaugnay ng kanyang mga pahayag. Nakahanda naman si Santiago na tumistigo sa impeachment trial kung ipatatawag o padadalhan ng subpina ng korte. Teka muna, ano to? May dalawang opisyal ng Insurance Commission ang nag-resign? Aba, ano daw bang nangyayari dito sa liderato ni Insurance Commissioner Reynaldo Regalado at ba't ang daming issue naglalabasan, ha? Nito lamang nakaraang araw, sumambulat po yung 60 pesos na sinisingil sa mga nagpaparehistro ng sasakyan sa LTO na para lamang sa insurance validation at walang resibo. Ang mabigat sa isyong ito, yung sinisingil ho ng LTO, walang ini-isyong resibo, kung kaya't marami ho ang mga umaangal na mga nagpaparehistro. Saan daw ho ba napupunta yung 60 pesos? Sa Insurance Commission ba o sa LTO? Bakit nga ba walang resibo? Hindi nasasagot ang kung saan napupunta yung 60 pesos o halos 1 billion pesos mula sa 10 hanggang 15 milyong nagpaparehistro ng sasakyan. Ito na naman, may bagong issue na naman sa Insurance Commission. Dalawang mataas na opisyal nga po ng Insurance Commission ang nag-resign dahil sa mga nangyayari. Ayon sa ating mga informante sa Office of the Commissioner, ang nag-resign ay sina Jason Paredes ng Legal at ang apelido naman, Jason din. Jason Lopez naman sa Financial. Parehong sensitibong posisyon. Bakit kaya, Commissioner? Bakit ang dami nagsisipag-resign dyan sa inyong tanggapan, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago pa mag-ACS na umaga, nananakit na ba yung kasukasuan, nagkaka-wrinkles, humihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng ating pagtanda. Ipinakikilala ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas sa muscles, glucosa green para naman sa ginawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin ng galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultabio.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! 9 minuto na lamang, ACS na umaga. Pilipinas! Mga nabalatan at mga nahiwang gulay ang pinagdiskitahan ngayon ni Tina Nolasco, ha? Yan daw po sa Carmen Plana Street sa Divisoria. Good morning, Tita Teens! Good morning, Kuyang Angel. Para sa mga may kantin, karinderya, restaurant, o di kaya tinatamad ng magbalat at maghiwa pa ng mga gulay,
Patok rito sa Carmen Plana Street sa Divisoria, Maynila, ang mga ready to cook na mga gulay, lalo na sa mga nagmamadali o may malaking kahandaan. Kailangan lamang hugasan ng mga ibinebentang gulay rito sa Plana Street. Ayon sa mga vendor na ating nakapanayam, karamihan sa kanilang mga suki ay mga may restaurant, karinderya at kantin. Bukod kasi sa bawas trabaho ito at hindi na kailangan ng mas maraming manggagawa na magbabalat at maghihiwa ng gulay, di hamak na mas mura ito dahil hindi na makakasama sa kilo ang balat ng gulay. Gaya nitong kalabasa na nakahiwa at nabalatan na, mabibili sa 50 pesos per kilo. Ang ampalaya 60 pesos, ang broccoli 100 pesos per kilo, ang sayote 40 pesos, ang sitaw 50 pesos, ang bawang 100 pesos ang kada kilo, maging ang patatas. At nasa 60 pesos naman, Kuyang Angel, ang presyo ng carrots. Sa mga gusto namang magpakbet, napak at bet na bet, mabibili lang, Kuyang Angel, ng 40 pesos per kilo. May kasama na yung talong, okra, sitaw, kalabasa at ampalaya. Sa mga paborito naman ang chapsuy pero tinatamad mamalengke ng mga rekado, mabibili dito sa Plana Street ng 50 pesos per kilo. May kasama na yung broccoli, cauliflower, celery, bell pepper, carrots at petchay bagyo. Kung gusto lang ng pang-steam na gulay, ang Coli Mix ay mabibili ng 50 pesos per kilo. Kasama na dyan ang broccoli, sayote at carrots. Pag-itiyak naman ng mga vendor na ating nakapanayam, Kuyang Angel, fresh, safe kainin ang mga gulay na kanilang ibinebenta at hindi mga bulok. Sa katunayan, pinakita pa sa atin, Kuyang Angel, ang mga malalaking supot ng gulay kung saan nila kinuha ang mga gulay na kanilang ibinebenta. Ito, si RH9, Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Tita Teens. Nauuso na kasi talaga yan ready to cook ka. Investigasyon sa sumisipang electricity bills makatutulong para daw po mabantayan ito pong mga distribution utilities. Sabi yan ng DOE. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Suportado ng Department of Energy ang panawagang legislative investigation kaugnay ng kabi-kabilang reklamo sa sumisipang bayarin sa kliyente ngayon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, makatulong ito para mapulisan ang mga distribution utility at masigurong tumatalima yung mga ito sa mga pulisi at regulasyon. Pahihintulutan din daw nito ang DOE at Energy Regulatory Commission na ma-review yung mga umiiral na regulatory framework. Magkatutulong din ito, sabi ni Garin, sa pagtukoy sa mga kinakailangang reforma sa mga patakaran at regulasyon upang higit na mapangalagaan yung karapatan at kapakanan ng consumers. Nilinaw naman niya na hindi nangangahulugan yung investigasyon na may guilty na distribution utility, electric cooperative o mga stakeholders. O narito inihain ng Senate Resolution number 508, 509 at 511 ni Senator Bama Silvori sa Ontiveros, Pinlacson para masilip ang mahal na kuryente at mga pulisiya sa energy sector. Binanggit sa mga resolusyon yung hinaing ng publiko sa bigla pagtaas ng singil sa kuryente at sa mga umano'y irregularidad sa meter reading at pagproseso ng consumer complaint. Ipinunto ni Aquino na kabilang yung Pilipinas sa mga bansa sa Southeast Asia na may pinakamahal na kuryente at nangangailangan ito ng reforma. Ito Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Maganda umaga, Pilipinas! Susunod na po ang 2x2 sa Tang-Asias Balita, magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Albert Einstein. Para ho sa mga nagbe-birthday, para ho sa mga nagkakaedad na, try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Yan po ang sabi ni Albert Einstein. 2x2 sa Asia's Balita, susunod na sa ilang saglit. Oras sa buong kapuluan, -2 bago mag 2x2. Maganda umaga, Pilipinas!